nagmamaktol si Manong Chabit. Nako. Matindi rin, ano, mga kababayan. Matindi. Bang klase. So yun, mga kababayan, nakakalungkot lang dahil sa kabila ng dating mga magkasama, di ba? Dating mga sumusuporta daw. Tapos ngayon sumasama na doon kay Buday. Wala rin naman pakialam si Pangulo diyan kahit sumama kay Buday si Manong Chabit, mga kababayan. Pero ang matindi ito. Meron po ako nalaman. Nako. Magugulat kayo. Baka kung ano na masasabi nyo kay Manong Chabit ngayon. Abay, mga kababayan ang dami palang pina-appoint niyan. Opo. 51 na mga pwesto sa gobyerno, mga kababayan ko. 51 na mga pwesto sa gobyerno ang pina-appoint niya. Matindi. Malupit. Oo. Malupit itong si Chabit, ano? Abay, kulang pa ba yun? Bilang kabayaran sa pagsuporta mo kay Manong Bongbong? Iba, matindi talaga to si Chabit, ano? Oo. Walang kakontentuhan, mga kababayan. Medyo, masasabi natin, makapal talaga ang mukha rin, ano? Niroy nyo, 51? Ilan ang gusto mo para makabayad sa'yo si Manong Bongbong sa mga itinulong mo sa kanya nung kampanya? Di ba, mga kababayan? Ilan ang gusto mo? Mano kaya mo? Di ba? Mga kababayan 51 na pwesto sa gobyerno. Inappoint ni Chabit. Tapos ngayon nagngangawa, nagmamaktol dahil daw, mga kababayan, yun daw kanyang pamangkin, gusto niya ma-appoint, maipwesto bilang direktor sa PCSO. Ay nako, mga kababayan. Tingnan nyo naman, mga kababayan. Yung PCSO, nakarang araw lang, ano? Itong trabaho ng PCSO, itong proyekto ng PCSO, sabi nga natin, pang Guinness Book of Record ito sa kasaysayan, sa buong mundo, tayo lang nakagawa niyan. Ganyang karaming mga ambulansya yung pinamigay. Di po ba? Ngayon, etong si Manong Chabit nagmamaktol dahil daw yung kanyang pamangkin ay hindi daw ginawang direktor dyan sa PCSO. Baka Manong, di naman na kailangan. Di ba? Baka naman makagulo lang o may ibang dahilan si Pangulong Bongbong kaya hindi na inappoint yung pamangkin mo. Di ba? Di ba sobra-sobra na yung 51? Nakukulangan ka pa? Nakukulangan pa ba si Manong Chabit sa 51 na inappoint niya para magkaroon ng pwesto sa gobyerno? Sa ano po, mga kababayan, talakayin natin yan ibubuo natin yung mga 51 na yan na kanyang pina-appoint. Kita nyo, taas ngayon nagngangawa, mga kababayan, sabi ay ayaw na. Hindi na ako susuportang muli sa mga Marcos. Galit. Dahil hindi daw siya pinapansin. Mula nung manalo si Pangulong Bongbong Marcos, hindi na ako pinansin. Ang dami kong mga itinulong. Pati yung mga eroplano ko, pinagamit ko. Kababayan, no? Yun naman pala, mga kababayan. Aba, may nalaman ako, 51? 51 pina-appoint ni Chabit Singson para magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Nako. Ano tawag niyo ron, mga kababayan, sa ganon? Ano ho tawag ninyo? Hindi naman siguro, baka kulang, ano? Hindi sapat yan. Parang gano'n. Nagtatampo dahil, balita ko lang ito, di umano, itong isang bata niya sa Bureau of Custom, sinibak. Nako! Manong Chabit talaga, matindi. Mga kababayan, biruin nyo, yung pong kanyang bata, diyan po sa may Bureau of Custom, di umano'y sinibak. Ay, baka naman yon ang dahilan. Ay, Manong Chabit naman Huwag naman ganon, Manong. Mukhang
Mukha namang abusado naman masyado. Pero mo, 51. Ano ba gusto mo? Ilang bang pwesto sa gobyerno yung gusto mong i-appoint para makabayad ng utang sa'yo si Pangulong Bongbong Marcos? Ha? Gusto mo yata, lahat na yata ng lahat na yata ng pwesto sa gobyerno. Gusto mo, appoint mo eh. Ha? Ha, kababayan? Oo, pina-appoint po ni Manong Chavez. Oh, ha? Yan ho mga kababayan, ay ating tatalakayin. Oo, kasi nga ho, nandito po ako sa aking sasakyan. Syempre magtatrabaho tayo ng iba. Pero kapag, kung nasa lang ho tayo, nasa studio, malamang ho, mga kababayan, ibubuko na natin yan. Ano po, mga kababayan? Ngayon mga kababayan biro nyo sabihin, kay Sara na lang ako. Susuporta na lang ako kay Sara. Yun, parehas kayo. Naku, ewan ko ba sa inyo? 'Di ba, mga kababayan ko? Yan yun ang sinasabi ko na interest lagi. Pansariling interest lagi ang inuuna. Mga kababayan, di ba pwedeng, naman sana, no? Taong bayan yung unahin nyo, huy! Di ba? Meron pang isa, mga kababayan. Tatalakayin natin to, ha? Meron pa tayong isa. Alam nyo, yung bang mga nagpapa-appoint, ano po? Meron, daho. Ito, mga kababayan ko, parang Chavez din ito daho. Itong si reporter. Daho ang reporter na ito na gusto ring ipa-appoint yung kanyang anak diyan sa Malacanang. Nako, putik na yan. Sabi ng ating bugwit, mga kababayan, paano naman i-appoint yung Boss Mike? Hindi naman qualified. Bakit mo naman pinipilit kasi Manong reporter? Kung hindi naman yan na qualified yung anak mo. Di ba, mga kababayan? Ang kailangan ni Manong Bongbong, yung makakatulong. Tapos ngayon, binabanatan mo. Di ba? Binabanatan mo yung gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos dahil masama loob mo. Dahil hindi na-appoint yung anak mo. Okay ni naman, nga lakay. Di ba? Puro na lang kayo, pansariling nyo na lang ng pansariling iniisip nyo. Manong reporter, agbabain ka mo, tokin ni naman. Hindi nga qualified yung anak mo Hindi ka ba nahiya nun? Papa-appoint mo, hindi nga qualified. Tapos, babanatan mo sa programa mo, si Pangulong Bongbong Marcos. Ano na pagkakaiba nyo ni Manong Chavez niyan? Ha? Di po ba, mga kababayan ko? Yan. Si Manong Chavez, 51. Nakaupo na sa gobyerno. Yung na-appoint niya. Kita nyo kung gaano kaswapang din, ha? Mga kababayan? Ay, nako, mga kababayan ko. Eto pagka ho tayo nasa studio, papakita natin isa-isa yung mga pina-appoint ni Manong Chavez Manong Chavez, tagbayin ka mo. Apo. Di ba mahiya naman kayo? Pero nyo yan, pinagbigyan ka ng 51, pina-appoint mo sa gobyerno, nakapwesto. Tapos nagngangawa ka na para kang bata na inagawan ng candy. Tapos sasabihin mo, hindi na tayo bate. Dito na lang ako kay Buday. Ganon. Okay ni naman. Delikadesa lang. Kung ngayon, sabi mo na hindi ka na susuporta, pag-resign mo na lahat yun, yung pina-appoint mo na napakarami, 51. 51. Baka kulang pa ng 49 para 100.